Okay, in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit, I ask you, Jesus, for healing in this home. I ask you to take these demons away from my house. Nakita niyo yung spiritual resistance? Demons yun. Demonic spirits yun. Di yun multo kasi di ako naniniwala sa multo kasi unbiblical yun. Pero grabe yung prayer, yung word of God. Parang nakakita tayo ng glimpse ng unseen war between light and darkness. Nakita niyo kung gaano ka-powerful yung prayer at word of God. Kasi kapag nag-pray ka at ginagamit mo ang salita ng Diyos, you are wielding a weapon. Ang Bible hindi yan ordinary book. It's alive, it's God-breathed, it's active. Totoo po ang mga demonyo. Spiritual world is real kasi ako po mismo nakakita na ng mga ganyang demonic possession, no? Bata pa lang ako. Pero ang mga demonyo, takot yan sa mga believers na alam ang authority nila kay Christ. Diba? Sabi sa James 2:19, even the demons believe and they tremble. Nangangatal sila sa takot. Alam nyo, naalala ko dito yung kwento do sa Book of Mark, yung pumasok si Jesus sa synagogue and then nag-preach siya. Tapos yung demon possessed, nagsimulang maging violent. Hindi naman siya hinahawakan ng Panginoon. Sa salita lang at sa presensya lang ng Panginoon, nangangamba na sila, nangangatal na sila, nagagambala na sila. At marami pa tayong makikitang moments sa scripture na naging violent yung mga unclean spirits. Kaya nakita natin dyan sa CCTV, hindi yan invento. Kumbaga parang yun nga, spiritual resistance, maaaring yung kwarto, may mga demonic influence. Pero kapag anak ka ng Diyos at puspos ka ng banal na espiritu, they will tremble, they will scream and flee. By prayer and authority na meron tayo in Christ, we are victorious. And victor doesn't belong to those who are strong in flesh, but those who submit to God. So the next time you pray, alalahanin niyo po lagi na you are not just speaking into the air, but you are shaking the kingdom of darkness.